Magandang araw! Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang bahaging gramatika. Pag-aaralan natin ang tungkol sa pang-ugnay. Nakasentro ang ating aralin sa mga pangatnik. Ito ang inyong lingkod, Teacher May A. Cruz. Mabuhay! Ako si Teacher May Cruz. Narito ako ngayon upang talakayin ang tungkol sa pang-ugnay na pangatnik. Sana'y magkaroon kayo ng bagong kaalaman sa araw na ito. Ano ba ang pang-ugnay? Ang pang-ugnay ay anumang salitang nag-uugnay sa mga salita, parirala, sugnay at pangungusap. Maaaring ito ay pangatnig, pang-angkop, o di kaya pang-ukol. Nagpapakita ito ng relasyon o kaugnayan ng dalawang unit sa pangungusap. Basahin natin ang ating halimbawang liham. Mahal kong Karina, naaksidente ang aking itay at bunga ng pinsalang kanyang natamo ay hindi na siya makapaghahanap buhay. Maliit lamang ang sweldo ni inay sa pabrika na kanyang pinagtatrabahuan. Hindi na niya kaya pang pag-aralin kaming magkakapatid ng sabay-sabay dahil kulang pa sa gamot, pagkain at iba pang bayarin ang kanyang kinikita. Hindi na niya ako mapag-aaral pa sa kolehiyo at pipilitin niyang mapagtapos sa elementarya at high school ang dalawa kong kapatid. Ngayong bakasyong ito, ang pakiramdam ko'y wasak ng lahat ang aking pangarap. Nais kong makapag-aral sa darating na semester. Ano ang gagawin ko? Jose. Basahin natin ang sagot na liham ni Karina. Mahal kong Jose, lakasan mo ang iyong pananaw sa buhay. Kung nakapaghahanap buhay ang iyong ama at nagkakatulungan sila ng iyong ina, di sana'y matutustusan pa nila ang iyong pag-aaral. Unawain mo at tanggapin na hindi na ito ang kalagayan ninyo sa ngayon. Pag itinanan mo sa iyong puso na nawasak na ang lahat ng iyong pangarap, lalong bibigat ang iyong pakiramdam at mahihirapan kang mag-isip sa iyong maaaring magawa pa. Hinahangaan kita sa iyong pagpapahalaga sa edukasyon. Makapagpapatuloy ka sa pag-aaral kung magtatrabaho ka. Sa araw ay mamasukan ka at sa gabi naman ay mag-aral ka. May mga kakilala akong janitor, waiter at tindera. Ngayon ay maunlad na ang kanilang pamumuhay. Kung hindi sila nagtiis, hindi sila makapagtatapos ng pag-aaral at hindi nila mararating ang kanilang kinalalagyan ngayon. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang mahiya. Basta marangal na gawain, pasukan mo. May karangalan sa pagtitiis at paggawa. Sumasa iyo, Karina. Ngayon naman ay unawain natin ang ating binasa. Bakit sumulat si Jose kay Karina? Ayon kay Karina, paano maaaring malutas ang suliranin ni Jose? Paliwanag. Batay sa naging pagsagot ni Karina, ano-ano ang mga katangiang taglay niya bilang isang tagapayo? Ibigay ang bahagi mula sa sulat na naglalarawan ng ganitong katangian. May mga pagkakataon na may lumalapit sa atin upang humingi ng payo o gayon din ng mungkahi. Minsan, sa kabila ng hindi nila pagsangguni, nakadarama tayo ng pananagutan sa kanilang kapakanan at tayo na mismo ang lumalapit upang magbigay ng payo. Kung ganap nating nauunawaan ang suliranin, doon makapagbibigay tayo ng payo at mungkahi na maaaring isaalang-alang ng may suliranin upang makabuo siya ng sariling pasya. Tandaan lamang,
na sa pagpapayo ay inihaharap lamang natin sa kanya ang pamimilian, hindi tayo, kung hindi siya ang bubuo ng pasya o desisyon. Higit na mapag-uunawa ang suliranin at damdamin ng tao kung ating ilalagay ang ating sarili sa kanyang kinalalagyan. Napansin mo ba ang mga may sulat na kulay pula? Ang mga iyon ay mga halimbawa ng pangatnig. Ano ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay kataga, salita o lipon ng mga salita't kataga na nagsasaad ng kaugnayan ng isang salita sa kapwa-salita o ng isipan sa kapwa-isipan. May dalawang uri ng pangatnig. Ang pangatnig na magkatimbang. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: at, saka, o, ngunit, pero, kasi, pati, ni, maging, subalit, datapwat. Di magkatimbang na pangatnig. Ito ay tinatawag na pangatnig na panubali. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod: kung, kapag, palibhasa, kaya, dahil sa, sapagkat, samantala, pag, kung gayon, kung hindi, kung sakali, bisin sana, sana. Merong gamit ang mga pangatnig. Una, pagpapahayag ng pag-aalinlangan o pasumala. Tingnan natin ang halimbawang pangungusap. Sakali bang sasagutin kita ay magiging tapat ka sa lahat ng sandali? Ang ginamit dito ay salitang sakali. Nagpapahayag ng pag-aalinlangan o pasumala. Narito pa ang ibang mga pangatnig. Kung, sakali, pag, sana, kapag, disin, kundi. Narito naman ang ikalawa. Ang gamit ng pangatnig ay ang pagpapahayag ng pagsalungat. Ang mga halimbawang pangatnig ay ang mga sumusunod: gayunman, samantalang, datapwat, subalit, maliban, ngunit. Narito ang halimbawang pangungusap. Mayroong batas na dapat sundin, subalit marami pa rin ang lumalabag. Ikatlo, ang gamit ng pangatnig ay upang magpahayag ng sanhi o dahilan. Ang mga ginagamit dito ay mga pangatnig na palibhasa, kasi, dangan, pagkatapos, gawa ng, sapagkat. Halimbawang pangungusap: nauunawaan kita sapagkat mahalaga ka sa akin. Ikaapat na gamit ng pangatnig, pagpapahayag ng paglilinaw sa kaisipan. Halimbawang pangungusap: pinili niyang yakapin ng ina at pinahid ang luha sa halip na magsalita pa. Maaari mo ring gamitin ang mga sumusunod na pangatnig. Kung gayon, sa makatuwid, sa madaling sabi, lamang, bagaman. Ikalima, pagpapahayag ng pagtutulad ng mga ideya. Ginagamit naman ang mga pangatnig na kung ano, siya rin, kung gaano, gayon din, kung saan, doon din, kung sino, siyang. Halimbawa, bakit ka noon? Kung sino pa ang mahal mo ay siyang ayaw sa iyo. Ika-anim, pagpapahayag ng pag-uulit o paggaya sa kaisipan. Halimbawa, ang COVID-19 virus di umano ay mabubuhay sa mga papel sa loob ng 5 araw. Mga iba pang halimbawa ng pangatnig na nagpapahayag ng pag-uulit o paggaya sa kaisipan. Umano, kung, saganang, ani. Ikapito,
Pagpapahayag ng layon o wakas. Ginagamit natin ang mga salitang ng, para sa, upang, at sa wakas sa mga bagay na ito. Halimbawa, unahin ang kinakailangan upang matapos mo kaagad. Ikawalo, pagpapahayag ng pamimili o pagtatangi. O, dahil, man, dili kaya. Mainam bang manirahan sa probinsya o sa lungsod? Maaari mo ring gamitin ang pangatnig sa pagpapahayag ng isang katotohanan o pangyayaring nagsasaad ng sanhi at bunga. Gamitin natin ang katagang kung. Kung hindi mo titigilan ang masasamang bisyo, hahantong ka sa bilangguan o sementeryo. Kapag ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng paniniwala o pamahiin. Kapag nagsukob ang kasal ng magkapatid sa isang taon, magdadaigan daw ang buhay nila. Kung ito ay ginagamit rin sa pagbibigay ng payo o tagubilin. Halimbawa, kung nanghihina ka, tumigil ka muna sa pagtatrabaho. Mayroon ding mga pangatnig na ginagamit bilang hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Upang ipakilala ang naunang pangyayari, gumagamit tayo ng mga pangatnig na sa simula, mula noon, noon, bago ito, una, dati. Ito naman sa pagpapakilala ng kasunod na pangyayari. Maya-maya pa, ikalawa, ikatlo, sumunod, pagdaka, pagkaraan, kalaunan, pagkatapos, hanggang. Para naman sa huli o panghuling pangyayari, pakilala natin sila sa paggamit ng mga katagang sa huli, katapus-tapusan, sa dulo, pagkatapos ng lahat, sa ngayon, sa anong natutuhan mo sa araw na ito? Salamat! Meron ka bang tanong? Maaari kang makipag-ugnayan sa akin sa aking Facebook account. Hanapin mo lamang ang pangalang Teacher May Cruz.